Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Valentine's Day, February 14, 2025 at naki-Valentine's nga din yung ating market. Medyo ampaw talaga yung foreigners kasi kaya hirap na gumalaw yung ating market. Medyo okay pa siya nung umaga pa lang. Medyo pababaan talaga yung market natin. Tapos hindi na nga siya naka-recover pagdating ng second half ng trading natin. At yun nga, nag-close yung market natin pero at least above siya ng 6,000 level. Kala ko babagsak na naman to ng below 6,000. So nag-close tayo ng 6,061.33 tapos sa negative 0.85%. Yung market, meron ulit tayong net foreign sell. Ingat-ingat muna tayo siguro. Meron siyang 578.62 million net foreign sell. Parang hindi pa tapos yung bigwas ng ating market. Samantalang nanonood ako ng US market kagabi. Ayan, ang lakas. Ang ganda ng galawan doon sa US market na rin. Nakabawi na sina Nvidia doon sa mga bagsak nila last time. Ayan. Pero hindi pa naman lahat ng AS stocks is gumagalaw. Ayan. So medyo ampaw nga yung galaw natin. Tapos ang dami stocks na blue chips. Pababa ulit yung galawan nila. Ayan. Makita mo si video, nag-drop ng 2%. ICT, negative 2%. Ali, mga properties, negative 3%. Jollibee, nang pullback na rin siya. Ano si paborito natin si Plus. Buti konti lang yung drop niya, negative 0.56%. Okay? So pag-usapan na lang natin kung ano yung mga paborito nilang trending stocks dito sa market natin. Pangalawa si SCP natin, hindi ko nakita. Okay, nangunguna sa listahan natin. Lagyan natin si dito kahit hindi naman masyadong gumalaw yung price action niya. Marami nakabantay kay dito natin. So negative 2.3%. So nag-drop din po siya for today's trading natin. Yung crypto nag-bounce na, no? So 97K ulit si crypto. So dito negative 24.5K net foreign sell. So ano kaya ang magiging catalyst ng market? Yung interest rate cuts, yun yung isa sa mga negative sentiment ng market natin. Hindi na naman natuloy eh. So ang taas pa rin ng interest rates sa Pilipinas ba? 5.9 o 6% pa rin yung interest rates natin. So ang taas na inflation sa Pinas. Nagulat nga ako ng bumili ako ng ayan kwento lang nung umuwi ako 'di ba, bakasyon ako nung December, pabili ako ng kamatis yung isang maliit parang cherry na yata yun, 10 piso na. So grabe na sa Pilipinas. Hindi ko rin maisip kung ang nagtatrabaho sa Pinas, average worker, di ba? Hindi naman ganun kataas ang sahod. So, paano pa magsusurvive, di ba? So well, anyway, lalo na hindi maganda yung mga investments natin during this time. Ayan, next, napakwento. Si PX natin, ito, maganda yung galaw. Parang rin na to. 6.93%. And meron siyang 4.33 million net foreign buy. So maganda yung galaw ng di ba, yung mga mining stocks. Bloom, negative 0.28%. Meron siyang, wala pa rin siyang foreigner. Negative 6.23 million net foreign sell. And then si Jollibee, medyo nag-pullback nga po siya. Negative 1.22%. Laki din, no? 10.31 million net foreign sell. May profit taking na. Tapos si ACN natin, lumalagapak din. Negative 4.86%. Meron siyang 8.6 million net foreign sell and then si Converge positive 2.07. So ito, malapit na mag-breakout o nag-breakout na 2.07%. Kailan net foreign sell? Ayan. Tignan natin kung masustain niya. Negative 38.2 million net foreign sell si Converge natin. Okay? So, bisitahin na lang natin kung ano yung nangyari dito sa mga stocks. So, disclaimer pa rin guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, tignan natin kung anong pwede natin gawin during this time. So, yung mga trending stocks sa video natin, check mo lang po. Mahina nga din eh. Pangit nga na market ngayong week na to. And then, company reviews, sample trade sa market. So, weekends na naman, mga basic indicators, pag-aralan ulit natin yan. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies, mga basic learning sa
market po natin. Okay? Sa crypto, follow mo na lang ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader para update ka po sa mga posts natin or dito sa Facebook page, Bodega Pick yung mga articles natin sa PSE market. Saan tayo mag full time yan. Pag nag full time na tayo na ano na trader, saan natin update tong ano Bodega Pick natin. At sa Twitter, meron na yata tayong summary. Wala pa ba? Okay, maaga nagbigay si ano, si Philippine Stock Exchange natin. Kapon di natin siya nakita. Tama naman, February 14. Ayan. So, happy Valentine's po. Celebrate natin mamaya. Ikain na lang muna natin yung ano, yung drop ni Philippine markets natin. So, net foreign sell 578.62 million. Kaya nga medyo duda ako doon sa ano, yung bounce natin na although maganda siyang tingnan, higher low, baka matuloy na naman yung double bottom natin by next week. Kasi bearish pa rin yung market eh. So, tinamaan yung mga alaga natin sa properties, negative 1.89% at saka sa services, negative 1.14%. And then, ayan, bearish si mining and oil natin kasi sila naman yung umarangkada during this bear market natin. Okay? So, sila pala magandang aralin over the weekends. No? Cebu Pacific, ayan, umakit siya 4%. Dago kung may lead budget airline experience high double-digit growth in passenger numbers in January. Siyempre kasi holiday season. Foreign funds bought, BPI, China Bank. Ano nangyari kay China Bank natin? APF Gen, Meralco, SCC, CNPF, Keeper, Baita, AC, AGI, RCR, Pure Gold, Nickel, OGP, at saka si PX naman natin. Bloomberry, expected to save 900 million. Tingnan natin. Kaya lang, drop pa rin siya for today's trading natin. Foreign funds sold, BDO, Metrobank, Security Bank, ACE-N, Manila Water, SCP, DNL, EMI, FB, Aboites, JTCAP, GGS, Ali Airits, FLI, NEG, Globetel, Converge, ATI, Cebu, ICT, at saka si Macro Asia naman. So all 8C, maganda pala yung earnings niya. So 701 million, up by 10%. Cebu Pacific, up by 33%. Baka makabulto, no? O makabawi na ng konti for the first quarter natin. Plus, so kahapon siguro itong ano, plus 0.14. Negative yata siya, di ba kanina? Yung basa natin. So ito yung closing natin. Mas marami pa rin talaga yung ano, mga laglag. Di ba si ASN na consider as property stocks na ba to? O sa renewable energies natin. ASEN, negative 4.86. Kasi laglag yung buong ano property. Ali, negative 3.7. GGS, nag-ukay na naman. Negative 3.4%. ICT, negative 2.87. Hirap, hirap tansay ni ano, Emperador eh. Kanina, okay na to eh. Negative 2.36%. SMPH minus 1.92%. So panalo si Converge, 2.07. Yung RC bumawi ng konti. 1.86%. Pure Gold, 1.78. China Bank, 1.64%. Okay? So mas marami pa rin yung sellers dito sa market. So panalo yung mining natin ng mga stocks. BPI, updated is process for customer to load their GCash and Maya accounts. Jollibee, halos nandun na sa ano, target price na 270. Kailang mainit-init pa rin yung balita sa kanya. Kaya nagsusupport pa rin yung price action natin. 260 yung ano, 262 yung last traded price natin kahapon sa kanya. Okay? So, corporate stories. Ano ba mga magandang balita? AP, Thermal Mobile Incorporated will mothball to bunker sea-fired power barges. Ano ba yan? Due to technical and commercial challenges. The SEC approved the dissolution of subsidiary of Evergotesco. Si Mrs. Yi is optimistic about growth in Leyte and Samar. Jollibee has lifted its 40% foreign ownership. This move is still expected to attract more foreign investors. And then STI, maganda yata yung galaw nito kanina. Binabantayan din natin to eh. STI, Education Services has broken ground on the STI Academic Center 8-story, 950 million state-of-the-art campus set to open in 2026. So, ang mahal pala ng walong story na ano, na building, 950 million pesos. Halos 1 billion, di ba?
So, grabe siguro mahal lang materialis nitong si STI natin. SMPH cleared to proceed with fixed rate bonds. Tapos kahapon, gumalaw yung mga IPO stocks pala natin, no? Maliban kay Upsun, HTI, kahapon to 2%, Balay 3%, FCG 3%. So, share buyback, Cebu, Robinson, at saka si ATI. Ito yung galawan ng US market. Ang lakas kahapon, no? More than 1% halos. Si Nasdaq o 1.5%. Okay, so ang ganda ng US representative natin, no? Nag-up din na 2.27 pero hindi natin pinansin yung yung galaw ng US. So gumaganda ulit sa US, ibig sabihin na naman pull out na naman yung mga foreigners natin. So BSP leaves rates unchanged. Not so good. Jollibee gets no limit foreign ownership. AB Capital says only 1% of clients exposed. Ayan. Ingat pala kayo dito kay nahack daw yata tong si AB capital natin. So ayan maganda yung galaw ng US market kagabi. So yung mga indicators natin is matataas siya. Philippine banks poised to get from BSP reserve requirement cut this 2025. Pero yun nga tama. Maganda maganda talaga yung yung sentiment sa mga natin, mga REITs at saka dito sa mga bank stocks natin. Okay? So guys, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel. Ayan, kung medyo mahirap during this time, sali ka lang po dito sa group naman natin. Okay? So, tingin tayo dito sa Galawan PSE. Ampaw. Medyo ampaw nga. Nako, ito pa naman ayaw natin. Puro net foreign sell tayo. Ayan. So, nagmamaterials ulit yung malakas na resistance dito sa MA20. Pero ako, ayan na. So, yun na. Double bottom ang in-expect ko na sa kanya. Bago siguro magkaroon ng reversal yung market natin. So, very bearish pa rin kasi yung mga signal na nababasa natin. RSI, sobrang hina. MACD, napaka-sideways. And yung ating, especially yung pinaka-catalyst po natin, yung ating net foreign sell. So, not so good yan na dire-diretso ulit na lumalabas sila. So, halos 2 billion na ulit yung lumabas. Yung pumasok dito na nag-bounce tayo, 1 billion. Tapos ngayon nagda-drop tayo, 2 billion. So alam mo na, yung kasunod niyan, ayan, very bad. Ayan, unless may biglang mabago, hindi mo na malaman over the weekends, di ba? So pero as of now, medyo pangit talaga yung galaw ng markets natin. Konting ingat na lang. Sa PSE market, meron bang saglit napabilis yata ako ng review. So punta tayo dito sa mga winners ng movers natin, NRCP binomba 8%. So usapan ng SCP na yan. 8.47% PX. Laki ng volume, no? Laki ng volume niya, oh. Binobomba na talaga, 6.43%. Ang hirap na bumili. Tataas. Ani, 6.25 ba? May paparamdam, Tagal ng konso ni Ani, no? Tapos si IBC, nakabawi. Nag-breakout na rin pala. 5.22%. Tapos, yung mga hindi natin masyadong mapag-usapan yung gumagalaw, BSC, walang volume, 2.38%. Ayan, si Converge. Ayan, pag-usapan natin, pa-breakout na. So, mukhang maganda yata pinapakita ni Converge for the short term. Si Pure Gold, nakabawi na ba? Hirap pa rin, no? 1.78%. By the reach, ayan, pakonti-konti, 1.52%. So, sino yung mga losers for today? Ace N yun ang una. Dito sa may volume. Okay. So, magre-retest sa support. Negative 4.86. Sino pa? Bell, minus 3.82%. Ali, minus 3.7. So, magdo-double bottom tayo. Macro Asia, minus 3.6. GGS, minus 3.4. Sino pa? Emperador. Kailan kaya bottom nito? Hirap pa rin, no? 2.56%. May isa pang bagsak yata. And then ABS-CBN is minus 2%. SMPH, minus 1.92 naman. Okay? So, palyado pa rin yung mga stocks natin. Siyempre, ingat-ingat muna tayo kasi nagbabadya ng double bottom kasi si Philippine Stock Exchange natin. Okay, samantalang dito sa US market, malakas pa rin yung galaw ng ating mga stocks. So, okay, maganda lahat. Yung pinapakita, malakas ka baka pullback mo yan. So, S&P futures, 0%. Dow futures, negative 0.15. And Nasdaq futures, positive 0.5%.
Okay? So dito man sa Europe, mix na tayo kasi ilang araw ng ano yun. Makyat. And then dito sa bandang Asia is mas marami na yung berde ngayon. Ayan. Okay, tama. Mas marami na yung berde ngayon dito sa Asian markets. And then crypto, ayan, nagdiriwang ulit yung ating mga crypto traders. Bitcoin, taas ulit to. 97K, Ethereum 2.7, panalo sa XRP. 11.66%. 2.7. Tapos si Sol, ayan, gumagalaw ulit yung mga meme coins natin, 3.72. Dodge, 5%. Nag-up siya, ADA, 4%. TRX, medyo may na. Hindi na makabawi si TRX, Tapos Shiba, 1.84. Ayan. Halos verde lahat dito sa bandang cryptos natin. Naku, matutulog naman si si Philippine Stock Exchange. Okay, so double bottom nga kailangan ng ng market natin. Okay, so tinitignan ko kasi ito halos ka-price niya to. Ayan. So tignan natin baka February 14, no? So baka 1 week pa no bago mag-double bottom dito sa galaw ng market. Okay, so punta tayo dito sa ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si dito. Marami pa rin palang nakabantay kay dito natin. Ako medyo sideways lang po. Yung galaw ni dito natin. So, and then on the way ulit siya para mag-retest. Mukhang lower ay yung ginawa niya. So, magre-retest siguro to dito sa 1.55 for the short term kasi medyo bearish yung may mga bearish na indicators tayo. Pababa ulit kasi yung niya. Nauntog na sa MA20. So, meron tayo descending triangle. Pero mali mo, mag-double bottom din siya dito bago siya gumalaw ulit pa itaas kasi meron siyang W bottom, di ba? Sabi nga nila. Pero medyo mahina talaga yung yung buong market. So, no choice. Unless, di ba? Okay, ang dami na nga nag-invest sa kanya na di ba? Ang major shareholder ng foreigners na yata kay dito natin. Kaya na wala na masyadong effect yung yung balita ni Jollibee na more than 40% ownership ng foreigners kay dito natin. Kasi dapat nag-react to 'di ba? Kasi parehas sila ng condition nung magkaroon ng investor si dito natin. Panalo pa rin yung investor kasi piso, 'di ba? Saka stock rights offering ng mga bumili sa kanya. Up pa rin man siya ng more than 60%. Okay. So nag-loss tayo, negative 2.3% and meron tayong 245K net foreign sell. Ayan, mahina pa rin po yung galaw ni dito natin. Next, ito winner, mga mining stocks. Silipin nga natin yung iba. So si PX, nag-up siya ng another 6%. Sige, pa-review muna natin ito. So nag-gap up na naman siya, no? Lakas. Talagang binisita niya yung itong gap up na to. So nagkaroon siya ng konting resistance dito na lang sa 4.26. So nakita mo ba? Palikin natin. No? Kinonsider niya as gap tong itong malaking drop dito sa bandang kaliwa natin. Kasi ginamp niya in just 2 days. Ayan. So bakit nga ba? Yun lang yung alam ko naman sa kanya, yung mga minerals, mataas yung price during this time. And 119% third quarter. Ito, negative naman. Tapos ito, negative din. So, siguro more on sa global prices. Ayan, no? So, after mag-conso from, ang tagal din, no? 2022 pa pala to. So, after 2 years, makakalaya na yung mga naiwan di 23, no? End of 22. So, halos 2 years, 23, 24, na nag-consult itong si PX natin. Okay? Good news para sa mga matatagal na nating investor sa kanya. So, overbought na. Pero ang lakas ng no? Ang lakas ng volume ng kakaiba, nung last 2 days. So, nag-up siya ng 6.43%. 6% ulit, di ba? Kapang more than 6%. And then, another 4.33 million net foreign buy. So, tingin ko hanggang dito sa 4.2 bago siguro mag-isip si PX kung itutuloy niya kasi medyo RSI 80 plus na siya. So, medyo exaggerated na yung galaw ng pinaka-price action natin sa kanya. Okay? Congrats na lang po dun sa mga meron. Next, Bloomberry. Kahit anong news ni Bloom sa kanya. So, nahirapan pa rin siya umakyat. Okay. So, medyo nauntog pa rin siya kanina. Anyway, pag sisilipin mo kasi yung buong picture niya, so, syempre, bearish pa rin tayo kay Bloom. Kahit na medyo gumagalaw na yung price action natin. So, pantayin na lang po sa support dito sa 3.4. Nauntog pala yung RSI niya last time. So, negative 0.28% and negative 6.23 million net foreign sell. So, alam mo na yung pinaka-catalyst natin or rather, bakit hindi siya umakyat.
yung mga big caps natin. So wala kasing mga foreigners dito sa markets natin. Okay, next. Jollibee. Okay, nagpahinga. Pahinga muna daw si Jollibee natin. Napagod sa 10% naglaw niya. May konting shakeout siya kanina pero kinaya naman niya. So nag-retest siya dito sa 253. So next week na lang natin babantayan to. Pero good chance na makabalik siya dito. Gaano kataas to? Mga 7% upside para sa next na resistance level niya. Eh di ba, ang sabi nga is yung foreign ownership tinanggal. Rather yung limit na 40% tinanggal siya. So next na news na pwede magpaakyat kay Jollibee natin, sino yung gustong mag-invest, di ba? Kasi ang usapan naman diyan, bakit niya tatanggalin yung ownership, di ba? So ibig sabihin may nanunuyo kay Jollibee natin. Yun na lang abangan natin for the next week's trading natin. Okay, so nasa bull side yung ating uh, RSI. So 10.31 million, okay lang yan kasi 100 million, di ba? Yung pumasok sa kanya kahapon. And negative 1.22%. So okay lang. Hindi naman ganun kalaki yung lumabas kay Jollibee. Ito, medyo malaki. Kay ASEN, so 8 million net foreign sale and 4.86% drop. So pares lang naman yung itsura niya kay Bloomberry. So ganito talaga pag bear market po. Kung tandaan niyo last time nung nagkaroon din tayo ng mga ganyan, 20% drop sa index. So medyo kabado yung mga foreigners lumalabas muna sa markets natin. Okay? So expect na rin ng double check dito sa 3.06 kasi meron siyang support dito sa bandang kaliwa dito. Hopefully kapag kung albaw lang may false breakdown, meron siyang Dow G na ipalit later on. Okay? So medyo mahina pa rin po. Ingat. Ingat muna tayo sa mga alaga natin. Bargain sila. Ang daming bargain na stocks kung titignan mo lahat ng chart. Pero hindi pa natin masipat yung bottom kasi nga palabas nga po sila. And then lastly, eto, buti pa to si Converge. Okay. Ang tanong naman kay Converge, so umakyat siya no, 2.07. Net foreign sale pero umakyat, di ba? So 38.03 million net foreign sale. So meron siyang magandang RSI. Okay, ito na siguro yung mga rason. Maganda yung trend. Gusto mag-breakout ng price action. So hindi masyadong kabado yung mga locals na saluhin si Converge natin. Plus, pag titignan mo nga naman yung niya, yung accumulation ng foreigners, tignan lang natin para makita natin bakit net foreign sale pero umakyat si Converge. Saan ba yung niya? Ito, trending kasi Converge natin. Silipin lang natin yung galaw niya. So habang nagpi-play yan, tignan natin chart niya. So bullish siya. So breakout na. Another breakout. So on the way siya ulit para so gusto niya talaga mag-uptrend kasi nakailang reverse na pero umakit pa rin yung price action niya. So makita mo dito sa historical data. So marami naman siya naging foreign buy ng nakaraan. Ayan. Meron siya net foreign sell. Pero tingnan mo, may konting accumulation siya starting dito sa 30 million na to. So yun lang. Yun lang tingin ko bakit umakit pa rin itong si Converge. Unless may news, di ba, na hindi natin kabisado. Okay? So yun na lang muna yung ating review dito sa market. As usual, be cautious na lang. Trade cautiously during this time. Ang sarap sumalo. Mababa yung price ng mga stocks. Kaya lang kasi namimintog yung net foreign sale natin ayaw tumigil naman. Okay? So labas muna tayo. Enjoy natin yung Valentine's Day natin. Okay, so bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends. Happy Valentine's po.